Magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Melissa, tubong Sarangani. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari sa lugar ng aking lola sa isang baryo na sakop ng Leyte. Kung inyo pong pahihintulutan ay nais ko pong magbahagi ng aking karanasan. Nahango nga sa tunay na mga pangyayari. Hindi na nga po ako magpaligoy-ligoy pa at sisimulan ko na nga po yung pagbabahagi. Taong 1999, noong mga taong ito ay isinama ko ng aking ina sa lugar kung saan naninirahan yung aking lola. Itong mga panahong ito, may naririnig akong mga usapan tungkol kay Lola Berta. Bali, Victoria po yung kanyang pangalan, pero Berta na lang po yung tawag sa kanya ng karamihan. Ayon pa nga sa mga nasagap kong kwento sa baryo, ay bantog na aswang daw itong si Lola Berta. Kinatatakutan at iniiwasan ito ng karamihang naninirahan sa baryo. Kahit na ganun nga yung mga nasagap kong balita, ay hindi pa rin po ako naniniwala. Sa kadahilanang hindi ko naman nakikitang nag-iba ng anyo yung aking lola, o kaya naman ay may kinakain siyang buhay na hayop. Gaya nga ng mga napapanood kong aswang sa mga palabas. Kahit ano pa nga yung mga sinasabi ng mga kapitbahay ni Lola, ay hindi ko po ito pinaniniwalaan noon. Dahil sa papaano nila nasabing aswang si Lola, gayong palagi ko nga lang itong nakikitang nakahiga sa kanyang kwarto. Kung hindi niyo po kasi na itatanong, mahina na rin po yung pangangatawan ni Lola Berta. Dala na rin siguro ng katandaan. Kung kaya't palagi na lamang siyang nakahiga, malapit sa may pintuan ng kanyang kwarto. Ang hindi ko lang po lubos na mabatid, Sir Dan, ay kung bakit labis kaming magkakapatid na pinaghihigpitan ng aking ina na huwag lumapit kay Lola Berta o maski lumapit man lang sa pintuan ng kanyang kwarto. Hanggat naroroon pa kami sa bahay nito, ay iwasan daw naming magawi sa kwarto ni Lola. Kapag tinatanong ko naman si Mama kung bakit kailangan naming gawin yon, ay hindi naman po ito sumasagot. Kung ano nga ba yung dahilan. Basta't makinig lang daw kami sa kanya para hindi kami mapahamak. Nga pala, kaya kami nasa bahay ni Lola Berta noon dahil inaasikaso nga nilang magkakapatid yung lupang binibenta at paghati-hatian nilang magkakapatid yung perang kikitain doon. Isang hapon, nagtataka ako at napakunot ng aking noo nang makita kong nasa labas ng bahay si Lola Berta. Masiglang masigla ito habang nagwawalis, na para bang wala namang iniindang sakit. Teka, tama ba tong nakikita ko? Wala nang sakit si Lola? Pagtatakang tanong ko pa nga po noon sa aking sarili, habang nakadungaw sa bintana at hindi inaalis yung tingin ko kay Lola. Napaigdan naman po ako nang marinig ko yung boses ng tiyahin kung tawagin po nating Tita Lydia. Tinanong po ako nito kung sino nga ba yung tinitignan ko sa may labas ng bahay. Kanina pa kita tinatawag, pero hindi mo ako pinapakinggan. Sino ba yung tinitignan mo dyan? Tanong pa nga po nito. Si Lola Berta po, tinitignan ko lang po eh. Tugon ko naman po noon. Ay nako, ikaw talagang bata ka oh. Sinong Lola Berta ba yung tinitignan mo dyan? Nandoon lang naman siya sa kanyang kwarto. Saad pa nga ng tiyahin ko at naglakad na nga papalapit. Nang makalapit na nga ito sa akin, ay tinuro ko kaagad sa kanya si Lola Berta. Nakasalukuyan pa ring nagwawali sa bakuran ng bahay. Habang nakatingin sa gawi ko at kinakawayan pa nga nito ako na para bang pinapalapit. Nang makita ni Tita Lydia ang ginagawang pagkaway ni Lola Berta, ay mabilis nga niya akong hinatak at pinalayo sa bintana. Aba naman talaga tong sinanay oh. Narinig ko pang sambit ng tiyahin ko noon. Matapos niya akong mailayo sa bintana. Ano po yun, tita?
May sinasabi ho ba kayo? Tanong ko naman kay Tita Lydia. Dahil hindi ko nga gaanong narinig pa yung mga sumunod niyang sinabi. Bumubulong na kasi ito at tila ba parang galit na. Pero ayaw lang ipahalata. Wala lang iha. Nga pala sa susunod, kapag tinawag ka o kinakawayan ka ni nanay para lumapit sa kanya, huwag mo siyang pansinin ha. Huwag kang lumapit sa kanya. Naiintindihan mo ba? Sabi pa nga po nito na parang meron talagang tinatago. Opo tita, alam ko na rin po yun. 18 taong gulang na rin po ako. Hindi na po ako bata para ulit-ulitin pa nga ninyo ni mama yung tungkol dyan. Tugon ko naman po kay tita noon na tinatago ko rin po yung inis at pagtataka na aking nararamdaman. Ikaw talaga. Nag-aalala lang kami sa inyong magkakapatid. Kaya palagi naming pinapaalala sa inyo yung tungkol sa bagay na yon. Wika pa nga ni tita. Pahabol pa niyang saad. Kung sakali mang maibibigay o iabot daw si Lola sa aming magkakapatid, ay wag umano naming tatanggapin. Lalong-lalo na raw ako dahil panganay nga akong anak ni mama. Kahit na hindi ko maintindihan at hindi ko nga makuha yung rason kung bakit dapat naming sundin yung mga sinasabi nila, ay hindi na lamang ako nagtanong pa. Wala rin naman kasing mapapala kung magtatanong pa ako ng magtatanong sa kanila, dahil hindi rin naman nila sasabihin yung rason. Teka po, bakit niyo po pala ako tinatawag kanina, tita? Meron po ba kayong iutos? Tanong ko naman po noon. Bumuntong hininga lamang yung tiyahin ko at pilit na pinapakalma yung kanyang sarili. Pagkatapos ay sinabihan nga nito ako na samahan ko raw siyang pumunta sa may bungad ng baryo. May bibilin lamang umano kami. Kaya't sinamahan ko nga po si tita noon papunta doon sa may bungad ng baryo. Habang naglalakad kami palabas ng bakuran, ay naggulat na lamang ako na bigla kong hinawakan ni Lola Berta. Hinawakan po nito ako sa aking braso. Mabilis namang tinapik ni Tita Lydia ang kamay ng kanyang ina at pinandilatan po niya ito at sinabihan. Nay, umayos ka nga. Binabalaan na kitang matanda ka. Kung ano man yung binabalak mo ay tigil mo na yan. Nandito yung apo mo para magbakasyon. Kaya't sana'y umayos ka na lang. Pasensya na. Wika pa nga ng tita ko noon. Na talagang galit na sa totoo lang ay nakaramdam po ako na parang hindi niya gaanong nire-respeto yung kanyang ina. Pero parang meron po siyang alam na hindi ko alam. Mabilis namang umatras si Lola Berta at para bang natakot sa tiyahin ko. Hindi ito makatingin ng diretso sa akin nang sipatin nga nito ako. Pumasok na kayo sa loob ng bahay, Nay. Matigas na utos po ni Tita Lydia. Nakaramdam naman ako ng awa noon kay Lola. Dahil naglakad na lang po ito papasok ng bahay na parang nasaktan. Yun bang parang bigla na lamang nalungkot. Nang makalabas na nga kami ng bahay at naglakad na rin papunta sa may bungad ng baryo, ay ako na nga yung unang nagsalita. Tinanong ko si Tita Lydia kung bakit ganoon na lamang kung pagsalitaan nito si Lola Berta. Alam mo kasi, iha, mahirap ipaliwanag kung bakit ganoon yung pakikitungo ko kay nanay. Marami ka pang mga bagay na hindi nalalaman tungkol sa lola mo. Para sa ikabubuti ninyong magkakapatid, ay wag mo na ring alamin pa kung ano nga ba yung tinutukoy ko. Isa pa, uuwi rin naman kayo kaagad matapos naming maibenta yung lupa. Paliwanag pa nga ng tiyahin ko noon. Tumangu-tango na lamang ako at hindi na nga muling nagtanong. Pero isang gabi, nasa mahimbing ako na pagkakatulog nang bigla nga akong naalimpungatan. Nakarinig kasi ako ng mga kaluskos. At maya't maya na parang humihikbing boses ng isang babae na tila ba nahihirapan po ito. Kaya naman, saglit nga akong bumangon sa aking kinahihigaan
at hinagilap kung nasaan na nga ba yung ingay na aking naririnig. Pagkalabas ko ng kwarto ay nagpalinga-linga pa nga ako kung saan nga bang parte ng bahay yon. Dahil sa hindi ko nga matukoy kung nasaan nagmumula yung ingay na aking naririnig, ay lalo ko pa nga pong pinakiramdaman. Hanggang sa mapagtanto ko na tila ba nasa labas po yun ng bahay. Kaya't naglakas loob nga akong maglakad papalapit sa may pintuan ng bahay. Bakit kaya may umiyak sa may labas ng bahay? At sino nga ba ito? Tanong ko pa nga po noon sa aking sarili. Hindi ko alam kung bakit hindi man lang ako nakaramdam ng takot noon o kahit pag-aalinlangan ng mga sandaling yon. Siguro ay dahil naalimpungatan nga ako. Kaya para akong lutang na naglalakad papalapit sa pintuan. Hindi ko nga iniisip na delikadong magbukas ng pintuan sa kalagitnaan ng gabi. Matapos kong pihitin yung seradora at mabuksan na nga yung pintuan, gayon na lamang yung pagkagulat ko at hilakbot nang masilayan ko yung lola ko. Tirik na tirik yung namimilog nitong mga mata na nagbabaga sa dilim. Nagtatayuan yung mahaba nitong mga buhok na animoy may sariling buhay, habang tuloy-tuloy yung pagtulo ng malalapot nitong mga laway. Nanlaki yung mga mata ko at napasigaw nga ako sa takot na aking nararamdaman noong makita kong marahang naglalakad na parang lasing si Lola. Papalapit din sa akin at umuungol po ito na para bang nasasaktan. Tarantang tinawag ko nga yung nanay ko habang hindi inaalis yung tingin ko kay Lola. Natatakot kasi akong baka mamaya kapag inalis ko nga yung paningin ko kay Lola ay bigla na lamang nito akong sunggaban at gawa ng hindi maganda. Nang akmang hahawakan na nga ako ni Lola Berta ay lalo na nga akong sumigaw ng malakas. Lola! Lola Berta! Nahintakutang bulalas ko nga po noon. Tinatawag ko siya sa kanyang pangalan sa pag-aakalang makikilala nito ako. Ngunit tila ba wala ito sa kanyang sarili, dahil kahit anong pagtawag ko sa kanya at sinabihan ko siyang apo niya ako, ay hindi nga niya ako pinapakinggan. Sa halip ay mabilis niya nga akong sinunggaban at mariing hinawakan yung bibig ko habang pilit na binubuka yung aking bunganga. Grabing takot yung nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Hindi ko na alam kung ano yung aking gagawin. Sa kadahilan ng mismong mga mata ko ang nakasaksi at napatunayang isang aswang, si Lola Berta, gaya nga ng sinasabi ng mga kapitbahay. Napapikit na lamang ako dahil sa aking nararamdaman. Lalo na nga nang maramdaman ko yung pagdiin ng matutulis na kuko ng aking lola habang humahalinghing po ito na para bang pasimpleng nagdiriwang. Nabalik lamang yung aking ulirat nang may biglang sumunggab kay Lola Berta. At kasabay po noon ay may humila rin sa akin papasok sa loob ng bahay. Animal ka, Nay. Sa iba mo na lang ibigay yang kamalasang nais mong ipamana. Huwag dito sa apo mo. Narinig ko pa nga pong sigaw ng tiyahin ko noon. Hindi ba't nakapag-usap na tayo? Bakit hindi ka tumupad? Tanong pa nga ng Tita Lydia. Samantalang yung aking ina naman ay lumuluha na at pilit na nilalayo si Lola Berta sa akin. Nakita kong tila ba natauhan si Lola Berta matapos sabihin ni Tita ang mga katagang yon. Sa kadahilan ng walang ano-ano ay iwinaksin nito yung kamay na aking ina at mabilis nang kumaripas ng takbo patungo doon sa likuran ng bahay at sinuong yung mayayabong na mga talahiban. Napayakap naman sa akin yung aking ina habang yung tiyahin ko naman ay nagpipigil lamang sa galit. Pasalamat lamang talaga umano yung lola ko dahil hindi namin kasama si Papa nang magbakasyon kami sa kanilang lugar. Noong matauhan na nga po ako noon,
ay tsaka ko pa lamang sinalaysay sa kanila ang buong pangyayari. Humingi ng tawad yung aking ina dahil hindi raw niya sinabi sa akin yung tungkol sa lihim ng aking lola. Sa pag-aakala ngang babalik rin naman kami kaagad pagkatapos maibenta yung lupa, hindi raw niya lubos sa kalaing sasamantalahin pa rin ni Lola Berta ang pananatili namin sa bahay nito. Pasensya na talaga kayo, ate. Bago pa man kayo pumunta dito, mariin ko nang pinaalalahanan si nanay at pinagbawalang lapitan yung kanyang mga apo. Pag-aalangan at nahiyang saad pa ng tiyahin ko. Nung gabing yon, napag-usapan nilang dalawang magkapatid na umuwi na lamang kami kinabukasan. Siya na lamang daw yung bahala sa pag-aasikaso ng lupang ibebenta nila. Ihahatid na lang daw niya yung parte ni mama kapag naibenta na raw yon. Total naman, ay napirmahan naman ni mama yung mga dapat pirmahan na papeles. Kinabukasan nga po noon, nakita na lamang naming nakahandusay sa bakuran ng bahay si Lola Berta. At noong suriin nga po nila ito, ay nakumpirma namin na wala na po itong buhay. Buong akala po namin noon kaya't hindi pa rin ito umuuwi at pumapasok sa bahay, ay hindi pa rin kumakalma yung kanyang pagkaaswang at ayaw po nitong saktan kami. Pero ikinagulat po namin nang makita yung nakahandusay nitong katawan na wala ng buhay. Wala rin naman po itong bahid ng kahit anong dugo o kaya naman ay sugat. Kaya't ang tingin po nila noon ay naisalin na ni Lola Berta sa ibang kaanak yung pagiging aswang nito. At matapos maisalin ay nakauwi pa ito bago bawian ng buhay. Simula po noon mga kaaswangan, naniniwala na po kami sa aswang. Pero yung malaking palaisipan po namin noon ay kung sino ba talaga yung nagmana. Marami po kaming mga hinala na ipinamana rin po niya ito sa kanyang kapatid. Pero ang sabi ni tita, baka nagawa pa rin daw niyang ipamana sa kung kaninong kaanak namin bukod pa sa kanyang kapatid. Lalo at sa pagkakaalam daw ni tita, ay hindi na kailangang pamanahan yung kapatid ni Lola dahil isa rin daw itong aswang. Hindi na rin po namin nalaman noon, lalo at umuwi na rin po kami sa aming lugar. Siguro kung sino man po yon, sana wag siyang mangbiktima. At sana lang, hindi na rin ipinamana ni Lola kung ano mang dahilan na nawala sa kanya yung kanyang pagkaaswang, kaya't namatay ito. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po.